Mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. So ngayon po ay itinaas na ang wind signal number 4 sa ilang bahagi po ng Visayas dahil po yun sa patuloy na paglapit ng pinakasentro o mata po ng Typhoon na Tino. Sa ngayon, alamin natin yung mga detalye at yung mga lugar pa na kanyang mga madadaanan sa mga susunod po na mga oras. But before that, please, importante kahit i-like nyo lang yung video natin bilang pagsuporta. Maraming salamat po. Sa pinakahuling pagtatala po natin sa lokasyon po ng Bagyong Tino, ito po ay namataan 170 kilometers east of southeast of Giwan, Eastern Samar. At kung makikita nyo po sa ating latest forecast track, ito po ay nasa lakas ngayon o may lakas po ngayon mga kaibigan na umaabot na po sa 130 kilometers per hour. Pag sinabi kasi natin typhoon category, nagre-range talaga yung lakas ng hangin niya from 130 hanggang 150 yung bugso. At yung hangin naman niya, umaabot yan, no? Yung sinasabi natin pinaka-sirkulasyon ng hangin sa 160 kilometers per hour. Pagka umabot po ang bagyo sa category number 4 o signal number 4, hindi na po ito biro at malakas na po talaga yung nagiging epekto niya sa malaking bahagi po ng ating bansa. May pagkilos po ito ngayon na umaabot po sa 20 kilometers per hour, pa westward po ang kilos. Kung napapansin nyo, habang papalapit po siya sa kalupaan po ng Visayas at apektado rin nilang bahagi ng Mindanao at Luzon, ay bumabagal po ang kanyang pagkilos. Ibig sabihin nito, nagkakaroon na po siya ng interaksyon sa kalupaan po ng ating bansa, which is ang tsansa po natin dito na nakikitang senaryo ay baka posible or possible na humina po ang epekto ng Bagyong Tino sa kalupaan po ng Visayas area. So tignan natin yung ating live weather system na ginagamit. So ipapakita ko sa inyo na halos dikit na itong Bagyong Tino sa kalupaan po ng Visayas area. So kung makikita nyo naman, yung sirkulasyon po ng hangin ng Bagyong Tino ay mas lalo pa pong lumalakas sa paglipas lamang ng ilang mga oras, no? Kanina, nasa severe tropical storm siya noong umaga, ngayon naging typhoon category po agad. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ito nakikitaan na magiging super typhoon category, pero delikado pa rin ang isang typhoon category na bagyo, malakas po yun. So ang wind signal number 4 natin na ay nakataas po ngayon sa area po ng Visayas. So pag sinabi ho nating wind signal number 4, yan po ay may warning lead time na 12 hours lamang. Merong lakas o bilis ng hangin na umaabot so 118 to 184 kilometers per hour. Kasama sa apektado ng signal number 4 ang extreme southeastern portion po ng Eastern Samar. Kasama po ang southern portion ng Leyte, southern Leyte, Camotes Island at ilang bahagi po ng northeastern portion po ng Bohol. Yung mga lugar po na yan ay pinag-iingat po at pinaghahanda ngayon po agad-agad. Kailangan natin maging alerto, maging handa sa posibleng bugso ng Bagyong Tino. Huwag natin itong baliwalain. Nakataas din ang signal number 4 sa area ng Mindanao, sa Dinagat Island, Siargao, Bukas Grande Island. Yung mga lugar po na yan, signal number 4 na po ang nagiging epekto ng Bagyong Tino. So hindi po ito baliwala lamang, hindi ito basta-basta lamang. Medyo nasa critical o medyo delikado ang lagay po ng mga lugar dyan na apektado po ng signal number 4. Sa wind signal number 3 naman natin ay nakataas po sa area po ng southern portion po ng Eastern Samar. Kasama po ang southern portion ng Samar. Yung lugar po na yan, tulad na aking sinasabi, apektado rin ang bahagi po ng northern and central portion po ng Cebu. Signal number 3 yan para po sa kalaman ng bawat isa. Ang signal number 3 ay nakataas din sa ilang bahagi po ng Bantayan Islands. Kasama rin ang central and eastern portion po ng Bohol. Marami po talagang mga lugar ang apektado. Kasama rin ang northern portion po ng Negros Oriental. Yung mga lugar na yan, northern portion ng Negros Occidental. Ang dami hong mga lugar. So dapat po maging safe tayo. Guimaras at eastern portion po ng Iloilo. Apektado rin po ng signal number 3. Pag signal number 3, yan po meron tayong warning lead time na 18 hours lamang. Merong bilis ng hangin na umaabot sa 89 to 117 kilometers per hour. Ang wind signal number 2 naman, nakataas pa rin sa ilang bahagi ng Luzon. Southern portion po ng Masbate, southern portion ng Romblon. Yan yung mga lugar. Kasama rin ilang bahagi ng Cuyo Islands. Ang signal number 2 naman sa Visayas, apektado ang central portion ng Eastern Samar. Apektado rin po ang bahagi po ng central portion ng Samar. Yung lugar po dyan, marami kasi ang mga bahagi na yan. At kasama rin sa signal number 2 ang dares po ng Negros Occidental, Siquijor, Capiz, dares ng Iloilo, Aklan at Yang Antique.
Signal number 2 din sa Mindanao, dyan sa northern portion ng Surigao del Sur. Malawak po nasa sakop niyan. Kasama rin sa apektado sa Mindanao ng signal number 2 ang northern portion po ng Agusan del Norte. Kasama ang Camiguin sa may signal number 2. Wind signal number 1 naman, medyo mas maraming apektado nito, lalo na dito sa Luzon. Kasama sa signal number 1 sa Luzon, ang Albay, Sorsogon, Dares po ng Masbate, including Ticao and Burias Island. Sama rin sa signal number 1 ang southern portion po ng Quezon, southern portion po ng Marinduque, ilang bahagi o Dares po ng Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Dares po ng northern and central portion po ng Palawan. Apakalawak po ng mga sakop nito, including Calamian Islands at Cagayancillo Islands. Sa Visayas naman, signal number 1 na nakataas pa rin. Ito po sa Northern Samar, Dares po ng Eastern Samar, Dares po ng Samar, ilang bahagi ng Negros Oriental. Mindanao, apektado din ng signal number 1 ng ilang bahagi o Dares po ng Surigao del Sur, ilang bahagi ng central portion po ng Agusan del Sur. Kasama din sa apektado ng signal number 1 ang Dares po ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon. Ang lalawak po ng mga sakop nito, kasama rin sa signal number 1 ang northern portion ng Misamis Occidental. Maraming mga lugar ho yan. Kasama rin ang northern portion po ng Zamboanga del Norte. So ngayon pa lamang po alam naman natin na ito'y nasa typhoon category na. So dapat po ay naka-alerto tayo. Noong nakaraan ko pa po ito sinasabi sa inyo at dapat po nakahanda tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ngayon, dito naman tayo sa mga susunod na mga lugar na dadaanan po ng Bagyong Tino. So inaasahan po, madaling araw, bukas ho yan o Martes ho ng madaling araw, nasa coastal water na po siya ng Talibon, Bohol at lalakas po sa 150 kilometers per hour. Ang lakas ng kanyang hangin, isang ganap pa rin na typhoon category. Alas 2 ng hapon naman, bukas ho yan, nasa coastal water naman siya ng San Jose de Buena Vista, Antique. Medyo hihina ng konti sa 140 km per hour ang lakas ng hangin, pero ganap pa rin na typhoon category na bagyo. So hindi po talaga basta-basta ito. Within the next 36 hours naman, ito po ay Miyerkules ng alas 2 ng madaling araw, nasa coastal water naman siya ng El Nido, Palawan at maintain pa rin po sa 140 km per hour ang lakas ng kanyang hangin, ganap pa rin na typhoon category. So pagdating naman po ng 60 hours simula ngayon, ito po ay pagdating po ng Wednesday po hanggang sa Thursday po ng madaling araw, 690 kilometers west of Coron, Palawan, nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. So kahit nakikitaan natin na lalabas na ito ng PAR pagdating ng Wednesday hanggang sa Thursday, ay may mga giging direktang epekto pa rin to sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil po sa trap or extension po ng kanyang hangin. So hindi po talaga biro ang Bagyong Tino at noon pa man sinasabi ko na dapat po ay naka-alerto tayo sa mga posibilidad na landfall scenario ng Bagyong Tino. So ngayon isa-isahin naman natin yung mga lugar o yung heavy rainfall warning. Alam nyo, ang Bagyong Tino sinabayan pa ng shear line, yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Diyan po sa may taas, sa may bandang north, no? At nagbibigay ng mga pag-uulan. So dahil po sa banta ng Bagyong Tino, Typhoon Tino, ngayong hapon po hanggang bukas, meron tayong 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Cebu, Negros Occidental, Aklan, Iloilo, Guimaras at sa may Capiz. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Surigao del Norte, Northern Samar, Oriental Mindoro, Sorsogon, Biliran, Samar, Bohol, Camiguin, Antique, Siquijor, Negros Oriental, Romblon, Masbate, Misamis Oriental at Agusan del Norte. So pagpasensyahan nyo na, medyo madami ito. Tsagain muna natin dahil napaka-importante po talaga malaman ng mga kababayan natin ang lagay ng panahon ngayong araw po. So hanggang sa bukas, hanggang sa mga susunod na araw nito, effective mga kaibigan. Meron din 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ng aasahan po, no? Ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon sa may Surigao del Sur, Batangas, Catanduanes, Albay, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, Sarangani at Lanao del Sur. Hapon po bukas hanggang sa Wednesday ng afternoon, November 5, 200 mm sa dami ng pag-uulan ng aasahan sa may Palawan, Aklan at sa may Antique. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan din ng aasahan
Sa may Romblon, Oriental Mindoro, Cebu, Negros, Occidental, Guimaras, Iloilo at Capiz. 50 to 100 millimeters na dami ng pag-ulan by Wednesday hanggang sa mga susunod na mga araw. Diyan naman po sa may Occidental Mindoro, Marinduque, Misamis Oriental, Camiguin, Batangas, Agusan del Norte, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Southern Leyte, Samar, Biliran, Negros Oriental, Siquijor, Bohol, Masbate. So napakalawak po ng mga ulan. Actually, yung mga lugar ho na sinabi ko ay nakataas po yung warning signal number 1 hanggang number 4. So kung nabanggit ko yung mga lugar nyo, ay maging alerto po tayo. Alam nyo, yung mga lugar na ngayon nakakaranas sa mga pag-uulan, yan po ay naghahanda na. Pero yung impact ng bagyong Tino kapag tumama sa kalupaan po ng Eastern Visayas, pinagpipray natin o in-expect natin na medyo hihina po ito severe tropical storm. So mas maganda lagi po tayo mag-antabay sa lagay po ng ating panahon. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kaibigan.